A sense of familiarity. Sa gitna ng mataong lansangan, halos hindi maramdaman ni Ira ang lamig ng hangin. Abala ang lahat, nagmamadali sa kani-kanilang direksyon. Ngunit para sa kanya, parang nagbago ang takbo ng oras. Habang naglalakad siya ay biglang nagtama ang kanilang mga mata ng isang lalaking nasa unahan. May suot itong puting hoodie at tila walang pakialam sa paligid. Isang iglap lang, ngunit sapat na para magdulot ng kakaibang pakiramdam. Para bang kilala niya ito, ngunit hindi niya maalala kung saan o paano. Nakatingin din ang lalaki sa kanya. Hindi matagal, ngunit may bigat ang kanilang sulyap. Pareho silang natigilan ng ilang segundo lamang. Walang salita, walang kilos. Tila pareho silang nagtanong sa isipan. Saan ko siya nakita? Pagkatapos humakbang ulit ang lalaki, dumaan sa gitna ng mga taong hindi nila kilala. Siya'y tumingin muli. Ngunit naiwan ang tanong sa isip ni Ira. Parang isang piraso ng alaala na ayaw magpakita ng buo. Ngunit ramdam na ramdam ang presensya nito. Sa kabila ng lahat ng tao at ingay ng lungsod, ang isang iglap na yon ay tila mas tahimik at mas makahulugan kaysa sa inaasahan. She felt something within her. A brief moment of recognition. A sense of familiarity. Sa loob ng paaralan, ang ingay ng mga estudyanteng nagkukumpulan ay tila pinalakas ng kaba sa dibdib ni Ira. Nang lumingon siya sa silid-aralan, natanaw niya ang lalaking nakaputing hoodie. Nandun siya. Nag-uusap kasama ang mga kaibigan. Ang kanilang tawanan ay puno ng pagmamayabang at ang atensyon ng lahat ay nakatuon lang din sa kanila. Naalala niya ang araw na kung saan nakita niya ang lalaki, ang mga tingin nito at kung paano siya nakaramdam ng kirot sa hindi niya malaman-laman na dahilan. Nais niya sana itong kausapin, ngunit hindi siya makatsyempo. Gawa nga ng pinaliligiran nito ng mga kaibigan. Naman dismayadong bulong nito sa sarili habang nakasubsob ang muka sa school desk. Nakaramdam siya ng lungkot at pagkabigo habang pinagmamasdan ng lalaki. Ang mga sulyap na kanilang ibinato sa isa't isa ng araw na yon ay tila isang pangarap na nalaglag na lamang sa isang katotohanan. Bakit kailangan ganito? Tanong niya sa sarili. Habang ang oras ay patuloy na tumatakbo, nagpatuloy ang ingay sa paligid. Sa isang iglap, ang lalaking yon ay tila nawala na muli sa kanyang mundo. At naiwan si Ira na naguguluhan. Ang katanungan sa kanyang isipan, lalo pang lumalalim. Bakit hindi ko siya makausap? Sa kabila ng lahat, nananatiling buhay ang alaala ng kanilang unang pagkikita. Tila isang himig na nananawagan ng aksyon mula sa kanya. Nang hapon ding yun, nakabuntot si Ira sa lalaki. Nagbabaka sakali na makakuha ng mga tiyempo at makausap ito ng masinsinan. Nais niyang malaman if the guy knows him or kung anong meron sa kanya at bakit ganun na lamang itong makatingin sa kanya ng mga araw na yon. Ano ba naman yan? Kanina pa sila magkasama. Wala bang chance na maghiwa-hiwalay ang mga mokong na to? Reklamo ni Ira habang agresibong pinapaypayan ng sarili. Kita mo din siya. Sobrang init na nga sa Pinas, heto siya at naka-hoodie pa din. Komento pa nito habang nakayukong nakatago sa isang gilid. Tanaw na tanaw ang lalaki. Ang lalaki na nakaputing hoodie ay si Marco, isang estudyanteng kilalang kilala sa buong paaralan. May taas siyang nakakamangha at balingkinita ng katawan na tumutulong sa kanyang athletic powers. Siya ang star player ng basketball team at bunsong anak ng isang kilalang business tycoon sa bansa. At madalas siyang nakikita sa mga elite basketball games at palaging sentro ng bawat atensyon. Ang kanyang ngiti ay may kakayahang magpawala ng pagod. Madalas na kwento ng mga estudyanteng may lihim na pagtingin rito. Ang pogi talaga ni Marco, rinig ni Ira. Ngunit higit pa sa pisikal na anyo nito, may likas siyang karisma na nag-aakit sa lahat. Plus points rin ang pagiging palakaibigan nito. Minsan may mga jokes nga itong baon na naghahatid ng kasiyahan sa paligid. Kaya naman madali siyang napapaligiran ng mga tao. Ang kanyang galing sa pakikipag-socialize ay nagbigay sa kanya ng hindi matatawarang katanyagan sa paaralan na kanyang pinapasukan. Stay here. I'll get something to drink. Paalam ng binata. Nakaredy naman si Ira sa hindi kalayuan. Seryosong ginagampanan ang pagiging stalker. I'm not a bad stalker.
I have the purpose, kaya hindi ako bad. Bulong nito sa sarili. Sa likod ng kasikatang taglay ni Marco, sa kabila ng mga tawanan at ngiti, may mga pagkakataon na nakikita siyang nag-iisa, tila nag-iisip ng malalim. Ayon sa ilan, may pinagdaraanan itong personal na laban na hindi niya ipinapakita sa iba. Ang mga mean girls at iba pang klase ay tila ginagamit ang kanyang popularidad para sa kanilang sariling interes. Ngunit sa likod nito, naiwan si Ira na nagtataka kung ano ang tunay na Marco sa likod ng lahat ng ito. Habang siya'y nakatayo sa malayo, ang pagnanais na makilala ang tunay na pagkatao ni Marco ay lalo pang umusbong sa kanyang isipan. Isang piraso ng misteryo na naghihintay na madiskubre. Habang naglalakad si Ira sa hallway at abalang hinahanap si Marco, nagulat na lamang siya nang biglang lumitaw si Marco sa mismong harapan niya. Kamuntikan pa siyang matumba, buti na lamang at nabalansi niya agad ang sarili. "What's your deal, stalker?" Tanong ni Marco habang nakapamulusang nakatitig kay Ira. "Ha? Stalker? Ako? Hindi. Naghahanap lang ako ng library." Baluktot na katwiran ni Ira sa nahihiya at halos gusto nang mawala sa mundo. "Kasi kailangan ko mag-aral." Nauutal pang saad nito. Mag-aral. Sarkastikong tugon naman ni Marco na halatang hindi naniniwala sa naging rason ni Ira. "Hindi, seryoso, nag-aaral ako. Walang anuman dito na stalkerish." Depensa naman ni Ira. Nagpretend na nag-check ng mga libro sa kanyang bag. Kahit wala namang laman yun, kundi puro chichirya at ilang notebooks. "Okay, pero bakit parang may Marco na nakasulat sa mga mata mo?" Wika ni Marco habang nakataas ang isang kilay. "Parang tuwing nasa paligid ako, nandyan ka rin." Rugtong pa nito habang marahang nilalapit ang mukha kay Ira na animoy face scanner. Napasimangot si Ira, ngunit hindi niya maikakaila na she's bad at lying. "Hindi, sinasabi ko sa'yo, nakikita lang kasi kita. This is just pure coincidence." "Grabing coincidence naman to. Naglalakad ka papuntang men's locker room. Do you have any business here?" Usisa ni Marco rito. Nilingalinga naman ni Ira ang buong paligid at sa isip nga nito ay nasampal na nga niya ang sarili. "Ang laki mong hangal, Ira," sa isip nito. "Bossing, naligaw lang ang mga pa ko. Medyo, alam mo na, madaming iniisip kaya kung saan napapadpad." Pilit tawang sagot ni Ira. Habang ang ibang mga estudyante naman ay nagsimula lang tumingin sa kanila. "Oh, shoot! Need to study na kasi, bossing. GTG!" Wika ni Ira na hindi naman kinagat ni Marco. "Okay, Miss Studyhead. Pero baka kailangan mong i-update muna yung stalking strategy mo." Sarkastikong sabi ni Marco habang nakangising nakatingin diretso sa mga mata ni Ira. Naramdaman ni Ira na tila naubos na ang kaniyang mga dahilan kaya marahan niya na lamang inangat ang hawak-hawak na bag at pinangtakip sa namumula niyang muka. Nagbilang pa nga ito sa isip bago humarurot ng takbo palayo kay Marco. "She's funny," komento ni Marco habang nakatingin kay Ira. Makalipas ang 2 linggo habang abala si Ira sa pag-aaral sa cafeteria, narinig niya ang mga mean girls na nag-uusap sa likod niya. "She's doing her stalking journey worthy, ah." Sigaw ng isa sa kanila sabay tawanan. Kahit na gusto niyang baliwalain, unti-unting umusbong ang mga panghuhusga sa kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang pumasok si Marco at sa hindi malamang dahilan, ang puso ni Ira ay biglang umigting. Ngunit nang makita siya ng mean girls, lumakas ang kanilang boses. "Stalker!" Wika nito. Nakita ni Marco ang nangyayari at agad itong lumapit. "Teka, anong nangyayari dito?" Seryoso mukha na tanong nito. "Nothing, Marco. Nag-uusap lang kami tungkol kay Ira." Natatawang sagot ng isa. Sinisikap na ipakita ang kanilang mga ngiti. "She's planning her stalking na naman." Hindi nagustuhan ni Marco ang naging sagot ng kausap. Tumikim ito ng bahagya sabay. "Hindi niyo ba nakikita na hindi ito nakakatawa?" Tumugon si Marco na may pag-aalala sa sitwasyon. Nagtaka ang mga mean girls sa kaniyang pagtayo para kay Ira at sandali silang natigilan. "Bakit? Close kayo?" Mataray na tanong ng isa, nagtataka at nagiging tunog defensive. "We're not. But it doesn't mean I'll stand on what you are doing with her." Sagot ni Marco.
Ang mga mean girls ay nahulog sa katahimikan. Nagumpisa silang magsialisan at ang mga ngiti nila'y naglaho. Si Ira naman nakatungo lang sa kanyang notebook, pinipilit na huwag maiyak. It's her first time na may pagtanggol sa mga ganong klase ng mga tao. Tumayo si Ira at pinagliligpit ang kalat sa mesa. Isinukbit ang backpack nito at umalis. Takbo lakad ang ginawa ni Ira. Ramdam niya na kasing maiiyak na siya at ayaw niya namang maiyak sa harapan ni Marco o kahit na sinong nandun sa cafeteria. She doesn't want to look weird. Dumating si Ira sa school garden, isang tahimik na lugar na puno ng mga bulaklak at mga puno. Ang mga dahon ay umuugoy sa hangin, ngunit hindi maikukubli ang likas na kagandahan nito. Huminto siya sa isang sulok. Ang kanyang mga luha ay tila nag-aalab sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na hindi umiyak, isang hikbi ang lumabas sa kanyang bibig. Bakit ganito? Hindi ako weird. Sa kalagitnaan ng kanyang mga hikbi, biglang nakarinig siya ng mga hakbang papalapit sa kanya. Huminto yun. Nilingon niya at sa hindi inaasahan, nakita niya si Marco. Nag-aalala ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ira, tawag niya at lumapit siya sa kanya. What are you doing? Ngunit hindi niya natapos ang kanyang sinasabi at tumulo na naman ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ka okay, alam ko yan. Marahang wika ni Marco habang nalulumot na hihirapan sa nakikita. Walang masama sa pag-iyak. Minsan kailangan natin yan. Naramdaman ni Ira ang init ng kanyang mga luha, pero sa mga salita ni Marco, parang may liwanag na unti-unting sumisikat. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya mga sinasabi nila. Ang sama-sama ako. Umiyak na siya. Hey, yung mga sinasabi nila, lahat yun ay kasinungalingan. Ikaw ay matatag at marami kang kayang gawin. Hindi mo dapat pahalagahan ang sinasabi ng iba. Nakikita ko kung gaano ka katatag. Nang makita ang tapat ng ngiti ni Marco, unti-unting humupa ang sakit sa kanyang puso. Bakit mo ako pinagtatanggol? Tanong ni Ira, puno ng pagkalito. Dahil alam kong hindi ka ganun. Huwag kang papayag na ang mga salita nila maging batayan ng iyong halaga. Sagot ni Marco. Kaya mo to, Ira. Mas malakas ka kaysa sa akala mo. Habang unti-unting bumabalik ang ngiti sa kanyang mga labi, tila nagliwanag ang paligid. Salamat, Marco. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Sagot niya at sa pagkakataong yun, natutunan niyang hindi siya nag-iisa. Nagsimula silang mag-usap at sa ilalim ng mga puno ng hardin, unti-unting nawala ang sakit na nararamdaman ni Ira at pinalitan nito ng pag-asa at bagong pagkakaibigan. Habang nag-uusap nga sila, nagsimula si Ira na magtanong ng mas malalim. Marco, bakit ka noon tumingin sa akin ng malungkot nang una tayo magkita? Tumigil si Marco, nagmuni-muni. Alam mo, nang makita kita noon, parang may isang bahagi sa akin na nag-aalala. Para bang may kung anong nakatagong yaman akong nakikita sa iyo na hindi mo pa natutuklasan. Pero tila rin ay nag-iisa ka sa gitna ng mga ingay nun. I felt the sadness somehow. Aniya habang ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Talaga? Tanong ni Ira na may halong pag-uusisa sa kanyang mga mata. Bakit mo naman nasabi yun? Dahil sa tingin ko, meron kang kakayahang maging higit pa sa inaasahan ng iba. Ang iyong lakas, nakatago sa likod ng iyong mga pag-aalinlangan. Sagot ni Marco na ang mga matay tila kumikislap. Kaya nang makita kita, nalungkot rin ako. Mukha ko malungkot na iwan. Habang nag-uusap sila, may ibang damdaming umusbong. Nagsimulang tumibok ang puso ni Ira ng napakabilis at may halong takot at saya. Kaya pala parang may connection tayo kahit noon pa man. Sagot niya, ang kanyang ngiti ay nagbigay liwanag sa kanyang muka. Baka nga. At alam mo ba, sa tuwing kasama kita, parang ang mundo nagiging mas maliwanag. I don't know how, but that's what I feel right now. And pati na nung nahuli kitang nakabuntot sa akin. Natatawang wika nito na tinawanan na lang din ni Ira habang nag-aayos ng sarili. Ang mga salitang binitiwan ni Marco ay tila nakatulong sa puso ni Ira sa mga oras na yon. At ang mga tinginan at ngiti nila sa isa't isa ay nagdudulot ng saya sa kaloob-looban nila. Sa mga sandaling yun, nagkaroon ng kakaibang koneksyon ng dalawa. Marco, sa kabila ng lahat ng nangyari,
Natutunan kong mas malakas ako kapag nandyan ka. Dahil hindi kita pinababayaan, Ira. Gusto kong ipakita sa'yo na may mga tao na handang lumaban para sa'yo. At ako ay isa sa kanila. Maya-maya lumapit si Marco at marahang tinapik ang balikat ni Ira. Minsan, ang mga tao na may koneksyon, may mga bagay na hindi kailangan sabihin. Kusa mo na lamang yung mararamdaman. Sa mga salitang yun, tila may mga damdaming nagbukas sa dalawa at sa ilalim ng lilim ng mga puno, nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Hindi lamang tungkol sa mga hamon, kundi pati na rin sa mga pangarap at posibilidad. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, naramdaman nila ang kanilang koneksyon ay tila nagiging mas malalim, mas makulay at puno ng pag-asa at pag-ibig. Oh, that's nice to hear, Ira. Habang nag-uusap sina Marco at Ira sa garden, may isang tao na nagmamasid sa kanila sa hindi kalayuan. Si Bea, ang ex-girlfriend ni Marco. Nakita niya ang kanilang mga ngiti at tila masayang usapan, at ang init ng galit at selos, unti-unting umusbong sa kanyang dibdib. Anong ginagawa ni Marco kasamang babaeng yan? Bulong ni Bea sa sarili habang ang mga titig ay nagliliyab sa galit. Habang naglalakad siya palapit sa kanila, naisip niya na dapat siyang gumawa ng hakbang. Marco! Sigaw niya. Ang tono ay puno ng pagtutok. Napalingon ang dalawa at agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Ira. Bea? Hindi makapaniwalang tugon ni Marco nang makita ang ex-girlfriend. Habang nakatayo si Bea sa harapan nila, naglabas siya ng isang matamis na ngiti na may halong pangasar. Hello, Ira. I'm Bea, the charming girlfriend of Marco. Well, ex-girlfriend, but you get the point. Sabi niya na ang tono ay puno ng pagmamayabang. Just a friendly warning. Back off. Bea, stop! Maotoridad na saway naman ni Marco. No, Marco! And let me go. Ano ba? Nagulat si Ira sa mga nangyayari, ngunit hindi siya nagpatinag. Mali ka nang iniisip about us. Matapang na sagot nito kay Bea, pinipilit ang sarili na maging kalmado. Oh, really? Nagangat si Bea ng kilay. Kasi sa tingin ko, masyado kang comfortable with him. Matuto kang lumugar. Galit na wika ni Ira. Magsasalita pa sana si Bea nang hilahin na siya palayo ni Marco. Pilit pang kumakalas ito kay Marco. Mabuti na lang kamot hinigpitan ng konti ni Marco ang pagkakahawak sa ex nito. Bagya namang sumama ang loob ni Marco nang hindi ito nakapagpaalam sa bagong kaibigan ni si Ira. Nakatingin lang si Ira kina Marco. Naiintindihan niyang nagseselos lang din si Bea. Pero ngayon niya lang nalaman na may girlfriend pala si Marco dati. Ngunit kung tutusin, sa taglay na kapugian ni Marco, malabo nga namang wala itong ex. Kinabukasan, maaga si Marco sa school at abala sa pag-iisip. Naghintay siya sa labas ng cafeteria. Umaasang makikita roon si Ira. At nang makita niya nga ito, agad siyang ngumiti at lumapit. Hey, Ira! Coffee? Alok niya na may halong hiya sa kausap. Nakangiti si Ira rito na may halong pag-alinlangan. Sige Marco, pero tungkol pala kay Bea. Yeah, about her. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa nangyari kahapon. Ang mga sinabi niya, hindi yun totoo. And she shouldn't accuse you on something na hindi naman totoo. Hindi mo naman yung kasalanan, Marco. I'm truly sorry, Ira. Hindi ko gusto na nag-aalala ka dahil sa kanya. Alam kong masyado na ako naging passive at gusto kong ipakita sa iyo na nandito ako para suportahan ka. Dahil that's what friends are, right? Tumingin naman si Ira sa direksyon ni Marco. Nakita niya itong ngumiti na nagpangiti rin kalaunan sa kanya. Yeah, tipid niyang sagot. Habang naglalakad sila patungo sa coffee shop, nakaramdam si Ira ng kapanatagan habang kasama si Marco. Salamat, Marco. Nakakabawas ng sakit na malaman na may nagmamalasakit sa akin. Dahil hindi ka nag-iisa, gusto ko maging bahagi ng buhay mo. Kaibigan man o higit pa. Tugon ni Marco. Nang makapasok sila sa coffee shop, nag-order at umupo na sa tahimik na sulok. Anyway, on that day, are you sad? Tanong ni Marco. That day was the last day of my mom here on earth. I wasn't sad, since death is always inevitable to everyone. Sagot ni Ira, nagtanong sa kanya mga mata. Bakit naging kaibigan mo ako? Oh,
I'm so sorry to hear that. Wika ni Marco bago tinuon ng atensyon sa hawak-hawak na inumin. Na, okay lang. Habang nag-uusap sila, unti-unting nawala ang mga alalahanin ni Ira. Ang kanilang pag-uusap tila nagbibigay liwanag sa kanyang kaisipan. Sa kabila ng mga pagsubok na dala ni Bea, nagkaroon siya ng bagong pag-asa. Isang kaibigan na handang ipaglaban siya at marahil higit pa sa kaibigan. Naglalakad pareha sina Ira sa makulay na kalye ng lungsod. Napansin nito ang mga ilaw ng mga tindahan na naglilipana sa paligid. Ang ganda ng gabi, no? Talagang kahanga-hanga. Para bang bawat ilaw nagkakwento ng isang kwento. Napangiti siya. Kagaya ng kwento natin. Habang naglalakad sila, nakaramdam ang mga ito ng init. Init ng pagkakaibigan sa bawat paghawak ng kanilang mga kamay. Marco, madalas ka ba sa cafe na yon? Parang ganun na nga. Doon kasi ako madalas sumatambay pag medyo madaming iniisip. I see. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, napansin ni Ira ang isang pader na puno ng makukulay na graffiti. Sumilay naman sa mukha nito ang pagkasabik ng makita yon. Habang si Marco naman nakaramdam ng init sa kaniyang mga pisngi. Nakaramdam ito ng tuwa habang nakamasid kay Ira. Teka, sandali lang! Wika ni Ira at agad na umakyat sa pader. Nagulat roon si Marco. Hindi makapaniwala sa ginawa ni Ira. Ira! Anong ginagawa mo? Ngunit si Ira, habang nakatayo sa pader ay nakangiti lamang sa kanya na para bang walang katakot-takot sa katawan. Tingin mo, kaya ko bang maglakad dito? Tanong nito kay Marco habang hindi nawawala sa mga mata ang excitement. Tila nais pa nitong ipakita ang kanyang tapang. Baka mahulog ka! Sagot ni Marco, ngunit sa loob, umaasa siyang makikita ang kanyang lakas ng loob. Hindi, kaya ko to! Sabi niya, naglakad siya ng maingat sa ibabaw ng pader. Ang kanyang puso ay puno ng adrenaline. Habang naglalakad siya, nakatingin si Marco. Ang isip niya ay naguguluhan sa halo ng takot at paghanga. Ira, hindi ka pusa. Na kapag nahulog may 8 buhay pang natitira. Nakikita mo? Kaya ko! Tanging sagot ng dalaga. Habang naglalakad si Ira sa ibabaw ng pader, bigla siyang natigilan at nangyaring mawala ng balanse. Sa isang iglap, naramdaman niyang papabagsak na siya. Marco! Sigaw niya, ngunit bago pa man siya makalapit sa lupa, nasalo na siya ni Marco. Bakit mo ginawa yun? Tanong ni Marco, nag-aalala. Hindi ko alam. Sagot ni Ira, nanginginig ngunit hindi dahil sa takot. Sa halip ay pag-aalala sa sarili. Ira, sabi niya, ang boses ay puno ng damdamin. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling yon, tila naramdaman nila ang isang matinding koneksyon. Isang damdamin na hindi nila maipaliwanag. Habang hawak pa rin ni Marco si Ira, unti-unting bumalik ang mundo sa kanila. Ngunit ang dalawa, naiiwan sa kanilang sariling universo, puno ng pag-asa at bagong damdamin. Pagkaraan ng 1 buwan, unti-unting bumuo sina Ira at Marco ng mas malalim na koneksyon. Isang hapon, nagpasya silang maglakad-lakad sa hardin ng kanilang eskwelahan. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Nag-iiwan ng mga kulay ng kahel at rosas sa kalangitan. Alam mo dati, takot ako magbukas ng damdamin sa ibang tao. Sabi ni Ira. Pero sa'yo parang ang dali lang. Dugtong nito habang nakatuon na ang atensyon kay Marco. Tumingin si Marco sa kanya, saka ngumiti ng malapad rito. Minsan, kailangan lang natin ng tamang tao para maging totoo sa sarili natin. Dahil sa mga salitang yun, naramdaman ni Ira ang init sa kanyang dibdib. Hindi ko alam kung anong meron tayo, pero parang bawat sandali na magkasama tayo ay espesyal. Rugtong pa nito. Isa ka sa mga dahilan bakit ako parating nakangiti. Wika ni Marco, lumapit siya sa kanya. Gusto ko mas makilala ka pa, Ira. Yung mga bagay na gusto mo talagang gawin. Gusto rin sana kitang yayain as may prom date. Alok ni Marco. Paano si... We are done. You don't have to worry about Bea. At sa mga sandaling yun, alam nila parehas na ang koneksyon nila sa isa't isa ay mas higit na sa pagkakaibigan.
Habang papalapit ang prom night, hindi mapigilan ni Marco ang excitement na bumuhos sa kanyang puso. Matapos ang isang buwan ng mga espesyal na sandali at mas malalim na koneksyon, nagdesisyon siyang panahon na upang ipahayag ang tunay na nararamdaman niya kay Ira. Nagplano siya ng isang sorpresa na tiyak magugustuhan ni Ira. Sa gabi ng prom, maaga pa lang nagpunta siya sa kanyang paboritong flower shop at bumili ng isang malaking bouquet ng mga bulaklak na paborito ni Ira. Mga rosas na puti at mga lily na kakit-akit. Habang nag-aayos siya sa harap ng salamin, ang kaba ay nag-uumpisa ng kumurot sa kanyang dibdib. Kaya mo to, Marco. Ito na ang tamang panahon. Pagdating ng prom night, nagkita sila sa harap ng ballroom. Nakasuot si Ira ng isang eleganteng gown na kulay asul. At nang makita ni Marco ang kanyang ngiti, para bang nawawala ang lahat ng kaba sa kanyang puso. Ira, sambit niya na may konting bakas ng pagkabighani. Sumasayaw ang mga estudyante sa loob. Nagplano si Marco na dalhin si Ira sa isang tahimik na sulok sa labas ng ballroom. Pagdating nila sa isang lugar na may magandang tanawin, kung saan kita rin ang buong city lights, dahan-dahan niyang inabot ang bouquet. Ira, gusto ko sanang sabihin na sa mga nakaraang linggo at buwan, naging special ka sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit mas naging masaya at buo ako. Naramdaman ni Ira ang init sa kanyang puso habang nakatingin siya kay Marco. Gusto kong maging higit pa sa kaibigan mo. Gusto kong makilala ka ng mas mabuti at malaman ang bawat bahagi ng buhay mo. Ira, handa akong ligawan ka. Habang sinasabi niya yon, unti-unti niyang kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan nito at inilabas ang isang simpleng singsing. Simbolo ng kanyang intensyon at magmamahal. Tatanggapin mo ba ako bilang manliligaw mo? Nang makita ang singsing, tila nahulog ang puso ni Ira sa kanyang dibdib. Marco, pwede ba? Oo, tatanggapin ko. Nang lumapit si Marco upang ilagay ang singsing sa kanyang daliri, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa sandaling yun, alam nilang ang kanilang pagmamahalan ay nagsisimula na sa isang mas magandang kwento. Ang musika ay umuugong sa ballroom at ang mga ilaw ay kumikislap sa paligid. Inihayag ang mga nanalo sa prom king at queen. Ang puso ni Ira, mabilis na bumuhos sa tuwa nang marinig ang kanilang mga pangalan. Marco, tayong nanalo! Sigaw niya, yakap ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng kanilang saya, may isang anino sa sulok ng silid. Si Bea na nakatayo sa isang madilim na bahagi. Ang mga mata ay nagalagablab sa galit, habang pinapanood ang bagong magkasintahan na masayang nag-aakbay. Sa kanyang isip, nag-uumpisa na ang mga plano. Hindi ko siya hahayaan na maging masaya. Naramdaman niyang umuusbong ang galit at inggit sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, nagdesisyon siya, hindi na siya mananahimik. Habang nagdiriwang sina Marco at Ira sa gitna ng ballroom, nagmuni-muni si Bea sa kanyang mga plano. Kailangan kong ipakita kay Ira na hindi siya karapat-dapat kay Marco. Kailangan kong maging banta sa kanilang kasiyahan. Nang bumalik ang mga mag-aaral sa pagsasayaw, masaya ang bawat isa, habang ang dalawa ay naglalakad sa gitna ng espasyo. Nagtatawanan at nagpapalitan ng mga biruan. Si Marco puno ng pagmamalaki, at si Ira, sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na dinadanas niya, tila nasa tuktok ng mundo. Ngunit sa bawat ngiti at tawanan, hindi maalis ni Bea ang kaniyang mga mata sa kanila. You two will regret everything. Bulong niya, lumipat sa isang mas maingay na bahagi ng ballroom, habang nagpaplano ng kanyang sunod na hakbang. Sa gitna ng kasiyahan, tila isang bagyo ang nag-aabang sa labas, at sa takbo ng gabi, walang nakakaalam kung anong kapalaran ang naghihintay para kina Marco at Ira. Nagpunta si Bea sa parking lot, kung saan ang kanyang sasakyan ay nakaparada. Ang mga mata niya ay naglalagablab pa rin sa galit. Sakto namang nakita niya sina Marco at Ira na masayang nag-uusap sa ilalim ng mga ilaw ng kotse. Ang kanilang saya ay tila dagok sa kanyang puso. I won't let you two have your happy ending! Sigaw niya sa sarili na puno ng pagnanasa para sa paghiganti. Bumalik siya sa kanyang sasakyan. Nagpasimula ng makina. Ang tunog ng engine ay umuugong.
tila nag-aanyaya ng takot at pag-aalala. Pinanood niya ang dalawa mula sa malayo. Ang mga mata niya ay nagliliyab sa sobrang galit at inggit. Sa isip niya, nag-umpisa na ang plano. Habang si Ira ay nakangiti, biglang umarangkada ang sasakyan ni Bea patungo sa kanila. Nagulat si Marco nang makita ang papalapit na sasakyan. "Ira!" Sigaw niya, agad hinila si Ira palayo. Ngunit sa isang iglap, napakabilis ng takbo ni Bea at tila wala ng oras para makalayo sila. Ang puso ni Ira ay bumilis sa takot. "Sino yun?" Tanong niya, ang mga mata niya ay puno ng takot. "Tara na muna sa klinik." Seryosong wika ni Marco. Papahakbang na sana sila parehas nang biglang may isang malakas na tunog ng gulong na namang kumiskis sa lupa. At ang sasakyan ni Bea muling dumaan malapit sa kanila na nagiiwan ng ulap ng alikabok at takot. "Bea, itigil mo yan!" Sigaw ni Marco, puno ng galit. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, si Bea ay may isang masamang ngiti sa kanyang mga labi. Tila nagagalak sa kanyang mga plano. Nang sumalpok ang sasakyan ni Bea kay Marco, nagdilim ang kanyang paningin sa takot. Ang tunog ng metal na tumama sa katawan ay nag-echo sa kanyang isip. Nahulog siya sa lupa, ngunit hindi siya nagpatinag. "Marco!" Sigaw ni Ira. Nanginginig sa takot habang tumatakbo siya patungo sa kanya. Ang puso niya ay tila nagwawalang ulap habang nag-aalala sa kanyang kalagayan. Si Bea, na nagulat sa nangyari, agad na huminto sa kanyang sasakyan at tumakbo papunta kay Marco. "Oh my gosh, Marco!" Sigaw nito na ang boses puno ng panik at takot. Mabilis na tumayo si Marco kahit na may masakit sa kanyang katawan. "Bea, itigil mo na to!" Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Hindi na kita mahal. Hindi na tayo. Si Ira ang gusto ko." "Hindi mo ko pwedeng iwanan, Marco. Hindi si Ira ang ipapalit mo sa akin." "Hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Si Ira, siyang nagbibigay ng halaga sa buhay ko." Nakita ni Ira ang lahat ng nangyayari. Ang puso niya punong-puno ng pag-asa at takot. "Marco, nandito lang ako." Habang nag-uusap sina Marco at Bea, unti-unting bumabalik ang mga tao mula sa prom, naguguluhan at nag-aalala sa nangyayari. Si Bea tumigil sa pag-iyak, ngunit hindi niya pa rin kayang tanggapin ang katotohanan. "Hindi itong katapusan." "Tama na, Bea. Wala lang tayo at kailanman hindi na natin may babalik pa ang dati." At sa mga salitang yun, nagbukas si Marco ng isang bagong simula. Isang pagkakataon ay paglaban ng pag-ibig na nararamdaman niya para kay Ira, kahit anong mangyari. Matapos ang insidente sa parking lot, hindi nagtagal dumating ang mga pulis. Nakita nilang nagsisisigaw si Bea at sa kabila ng kaniyang pagmamakaawa, inaresto pa rin nila ito. Dahil sa mga akusasyon ng reckless endangerment at assault, ang kanyang galit ay nag-uumapaw. Habang umaalis ang sasakyan ng mga pulis, niyakap agad ni Marco si Ira ng napakahigpit. "Marco, okay ka na ba?" Tanong ni Ira. "Masakit pero okay lang ako. Siyempre dahil nandito ka." Dahil sa nangyari, mas naging malapit ang kanilang samahan. Pagdating ng graduation day, puno ng saya at kasiyahan ng paligid. Ang mga magulang nila, proud na proud, habang ang mga estudyante nagdiriwang ng kanilang mga tagumpay. Nang tawagin ang pangalan ni Marco bilang isa sa mga honor students, hindi mapigilan ni Ira ang mga luha ng tuwa. "Marco, kaya mo yan!" Sigaw ni Ira mula sa mga upuan. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. "Salamat sa lahat ng nagtiwala sa akin. Sa mga pagkakataong ito, alam kong mas malayo pa ang aming mararating. At ito ay dahil kay Ira." "Walang anuman. Tayo ang isa't isa at itong simula ng mas magagandang bagay." Habang naglalakad sila palayo mula sa seremonya, pinananabikan nila ang mga darating na taon, mga pangarap at layunin na sabay nilang tutuparin. Sinasalubong ng kanilang mga mata ang bagong simula. Samantala, si Bea nasa likod ng mga rehas, habang iniisip ang kanyang mga desisyon at kung paano niya pinabayaan ang lahat. Natutunan niyang hindi niya kayang kontrolin ang buhay ng ibang tao. Sa kabila ng lahat, naiwan siyang nag-iisip kung paano siya makakabalik sa kanyang sarili. Sa huli, ang kwento ni Marco at Ira ay naging simbolo ng pag-ibig,
pagtitiwala at bagong simula. Isang kwentong puno ng pag-asa at tagumpay na hindi kailanman mabubura. Lumipas ang 12 taon at ang buhay ni Marco at Ira ay naging puno ng saya at pagmamahalan. Ngayon sila ay mga magulang na ng 2 kambal na bata, sina Mia at Liam. Ang kanilang bahay ay puno ng tawanan at ligaya. Puno ng mga alaala ng kanilang paglalakbay mula noong mga estudyante pa lamang sila hanggang sa naging mga magulang sila. Sa isang maliwanag na umaga, nagpasya silang magdaos ang isang picnic sa kanilang likod bahay. Habang ang mga bata ay naglalaro sa damuhan, si Ira at Marco ay nag-set up ng mga pagkain sa ilalim ng isang malaking punong mangga. Alam mo Marco, hindi ko akalain na magiging ganito ang buhay natin. Para tayong nasa isang fairy tale. Ang buhay natin naging fairy tale talaga. Sa lahat ng pagsubok, nandyan ka lagi. At ngayon, kasama natin ang mga bata. Nang makita ang mga bata na nagtatakbuhan at naglalaro, nagdesisyon si Marco na magsalita. Mia, Liam, halina kayo dito. Mabilis na tumakbo ang kambal sa kanila, puno ng sigla. Anong meron, Dad? Tanong ni Liam. Ang mga mata ay nagliliwanag sa excitement. Gusto namin ikwento sa inyo ang kwento kung paano kami nagkakilala ng mami nyo. Kaya tumupo kayo rito. Sa gabi ng prom, nanalo kaming prom king at queen. Kwento ni Marco habang ang mga bata nakabuka ang bibig sa gulat. Wow, ang cool! Sagot ni Mia, tila nahuhumaling sa kwento. At pagkatapos, nagdesisyon si Daddy na ligawan si Mami sa ilalim ng mga bituin. Kahit maraming pagsubok, nagpatuloy kami sa pagmamahalan. Anong ibig sabihin ng pagsubok? Tanong ni Liam. May mga pagkakataong nahihirapan kami. Pero ang pagmamahala namin ang nagtulak sa amin para magpatuloy. Lagi mahalaga na ipaglaban ang mga taong mahalaga sa atin. Nang matapos ang kwento, nakatingin ang kambal sa kanilang mga magulang, puno ng paghanga. Kaya pala kami nandito ngayon dahil sa pagmamahal nyo. Sabi ni Mia, ang ngiti ay hindi mawala sa kanyang mukha. Oo, at ang pagmamahala na yan, dapat ipasa natin sa inyo. Sagot ni Ira, yumakap sa kanilang mga anak. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, ang pamilya ay nagtipon sa ilalim ng punong mangga. Masaya at puno ng pagmamahalan. Sa bawat tawanan at yakap, alam nilang ang kanilang kwento ay magpapatuloy. Isang kwentong puno ng pag-asa, pagmamahal at mga bagong simula. Muli ay maraming salamat po sa lahat ng mga listeners ng aming channel. Sana ay patuloy niyong suportahan ang mga love story o mga inspirational stories na ibabahagi namin sa inyo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.